Shout out. 5:47 PM. Hello. Ito na naman po tayo. Another video, another day. PJTV po ito. Kulot pero hindi salot. Kagaya ni Digong. Ito ang topic. Nako. Kumpirmado na talaga tayo. Nilaglag na ni Mon Tulfo si Digong. At sinabing magjowa nga sila ni Royina Garma at si Digong ay may relasyon. Kumpirmado. Best friend na mismo na sabi. Nilag. Kawawa naman. At eto, galit na galit dito si Digong. Eto nakikita nyo sa screen. Galit na galit si Digong. FFRD sa umano'y relasyon nila ni Garma. Mahilig kayo sa chismis. Lahat ng pulis malapit talaga sa... Diyos ko! Pinagtakpan pa ang relasyon, Talaga ba? Binuking ka na ng kaibigan mo. Umamin ka na. Digong, ano pa ba? Talagang nahawaan na kayo o nagkakatalagang parehas kayo ni Kibuloy? Mahilig, Ay, good afternoon ba Ate Melanie, Kung ayaw sabihin ni Padilla ang relasyon ni Garma kay Digong, ako na ang magsasabi. Ang dalawa ay magsyota. Nako! Close ito, Kay Digong, Tandaan nyo, close po kay Digong. Etong si Ramon, si Mon Tulfo. Binuking na po niya na may something yung dalawa. Tapos si Digong naman todo deny sa sitwasyon kasi nga baka ma-outside di Kulambo ng asawa. takot rin si Digong. Ito sabi ni Mon, isang araw nang binisita ko si Digong sa Davao City, pinakilala sa akin si Garma sa isang restaurant. Naka-uniforme pa si Garma noon. Ay, nakalagay sa picture Nang pumunta si Garma sa restroom ng restaurant, sinabi ko kay Digong na nahalata ko na syota niya si Garma. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, bye. Alam kong girlfriend mo yan, pero pangit man siya. Grabe naman si Mon. Ay, Ate Amel, shoutout. Grabe naman si Mon Tulfo. Kumakapangit kay Royina. Kay Royina. Ay, sabi naman niya, Anya, masarap kasi makipag-niig sa naka-uniforming babae. Sa salitang Bisaya niya sinabi sa akin. Sabi ito ni Mon Tulfo, former special envoy to China under President Rodrigo Duterte. Ito yung patungkol sa relasyon ng dalawa. Matinding matinding revelasyon ito kasi talagang close ito kay Digong. May alam. Nilaglag. Nilaglag. Sige. Ito sabi ni Digong sa issue na yan. Ito sabi ni Digong. You were, feeling nila na nililink kayo romantically ni Colonel Garma. Any reaction to that? Sabi nila na feeling kayo na may relasyon daw kayo. Romantically. Romantically link pa lang kaya? Anong totoo yun? Romantically link hindi siya, ritual ko na yan. Sabi nila nag-intercourse na ritual intercourse. Kaya sabi tatanungin mo sila. Sabi ko nagtatanong si Duterte, ba daw may? Galit na galit Galit na galit si Digong. Booking ka. Anong paliwanag mo dito? Use the word. Relasyon man ka. Yung mga ganun na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyap pa yan sila ni Duterte o ba ni Duterte si Garma? Ano sagot? Diretso na. Parinig mo yan sa public. Ba't di pa siya sagutin? Mahilig kayo sa chismis kayo Lahat ng pulis ni shout out. malapit talaga sa akin.
Talagang ginamit mo na naman yan. Binuking ka na nga. Oy, in fairness, may nagyabang na naman to si Digong. Mamaya, mayroon na naman to niyabang. Patapusin natin. Alam ninyo, taga Davao, na ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty. Akin talaga yan. Ang kaso sa pulis na performance of duty. Anong connection sa paliwanag niya nito? Anong connection doon? Hindi naman yan sinagot. Akin dyan ang mayor ako. Iniwasan niyo yung tanong. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon kung nagduda sila o may chismis na paminigarma sila, nag-ingon si mayor para wala na isamok. Hindi mas straight na sagot. Pero in fairness, tumatanda na rin si Digong. Matindi ang laban nito ni Digong ngayon. Mapapalaban siya, tatakbo rin itong mayor. Pero matindi yung mga kalaban niya ngayon. Matitest ngayon kung gaano ba talaga katotoo na malakas ang mga Duterte sa Davao. Magkakaalaman na po. Oo. Tapos, ito pa. Ito pang sagot niya doon sa issue sa tungkol sa Quadcom. Meron siya sagot. Sa House Quad Committee, si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung iimbitahan. Inihig ito ng dating Pangulo sa isang press conference sa Davao City Sabado. Kung iimbitahan daw siya ng Quadcom ng Quadcom. Ng gabi. Dinidinig ng apat na komite sa Kamara ang issue ng extra drugs ng Administrasyong Duterte. Bukod pa sa Pogo at iba pang issue. Matatanda ang sinabi ni Committee on Dangerous Drugs Chairperson Robert Ace Barbers na umaasa siyang mabibigyang linaw ni Duterte ang mga aligasyon ng patayan sa mga nasangkot sa droga. Pero bago pa man humarap sa Kamara, sinagot din ni Duterte ang issue ng EJK at umani Pogo operation sa Davao. Ako, totoo yan. Ito ha? Wala ko na. Wala tayong Pogo. Wala daw sir sa Pogo Kinumpirma naman ng dating Pangulo na tatakbo siyang alkalde sa Davao City sa kumpirmado talagang pagtakbo niyang mayor. 2025 elections. Posible anyang tumakbo sa pagka-vice alkalde ang anak. Pag natalo yung mag-ama, tapos na ang karera nila sa politika. Wala na. Tapos na sila sa Davao. Dito nyo mapuprove. Pag natalo ang mga Duterte sa eleksyon, dito nyo mapuprove na wala na po ang Duterte Magic na tinatawag. Kasi namulat na ang taong bayan na binudol tayo ng mga taong ito. Na si incumbent Mayor Sebastian Duterte. Pero hindi niya binanggit kung kailan siya maghahain ng Certificate of Candidacy. Taliwas ito sa unang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tatakbong senador ang kanyang ama at 2 anak na lalaki. Ang style kasi ng alam niyo mga style ng mga Duterte? Pinapasabik ang mga supporter na uto-uto. Pinapasabik nila. Yung mga supporter nilang uto-uto. Tuwang-tuwa naman. Tatakbong senador. Tapos maririnig mo maging mayor tapos vice mayor pala. So malilito na yung taong bayan. Ay abangan natin to. Ano kayo tatakbo ng mga taong ito? Boss Macmac, shoutout Boss Macmac. Shoutout sa'yo, shoutout. I love you. Tikitan po natin si Boss Macmac po Meron po yung 413k followers. Diyos ko po, ang dami. Sana all. Tikitan po natin yan. Ayon sa dating Pangulo, di nakakayanin ng kanyang katawan ang kampanya para sa national elections. What do you think I should be gunning for? Mayor tayo, you think that I can carry tingin ko rin na di na kakayanin ng national. Masyado na siyang tawag nito? Masyado siyang matanda at nangihina na. Wala na. Pag ito pinatakbo niyo pa ng national, hindi matatapos ang election, deads. Tigok na.
Mahina na si Digong. Huwag niyo nang pipilitin. Try niya mag-mayor pero tingin ko matatalo na to si Digong na mga bagong mga muka sa politika. Bago naman, tama na mga dynasty ng Duterte. Masyado na kayong sakim. Masyado na kayong sakim. Ano sabi ni Virgilio? Pag matalo kulong yan si Duterte. Maraming kaso. Ay nako. Ayun nga matatambakan niya. Hindi, mawala. Matalo si Bato, matalo si Bongo, matalo si Basti tapos si Digong, tapos na. Sigurado ang Quadcom sa mga taong ito, Hindi daw nagjugjagan si Digong at Garma, kinamay lang. Aso wala nang nangyaring pasukan ng ng ets. Ang nangyari pala kamay-kamay. Tatakas ka pa sa issue, A national campaign at my age. Or you want me to die? Hindi na, pipilay-pilay na to wala na tong pag-asa. Pipilay-pilay na po ito. Magkukulaps lang ako niyan Mukhang hindi. Kung mahal nyo talaga tong gurang na to, wag nyo na patakbuhin. Tama na. Kung na kaya. Let us be. Wala, matanda na. Pinipilit pa nilang patakbuhin mga siraulo, mga supporter na to. Mga baliw ba kayo? Sabi nga ni Mon, Digong, naging jowa si Rowena Garma. Bye, alam kong girlfriend mo yan, pero pa... Hindi ako makamubo dun sa pangit na sila. Grabe naman to si Mon. Walang ganyanan, Mon. Ang sakit naman yan, Mon. Napakasakit naman yan, Mon. Jowa na nga ni Digong, ganyan ka pa. Masarap kasi makipag-nig sa naka-uniforming babae. Wow. Bakit ba? Kailangan bang naka-uniform pag mag-chuk-chak? Talagang tawag doon, birds of the same feathers flock together. In short, kay Buloy at Digong, isa ang tawag yung sa bituka. Halatang mga manyak walang pinipili basta makakuskus lang. Natakot ang mga taong ito. Wala nang patawad. Sandali. Asan ka na? Hinahanap kita. Antay lang. May nakita ako dito Pag-usapan natin tungkol. Uy! Tumakbo na rin pala alam nyo ba nag-file si Nora Honor? Wala na talaga patawad ang ang eleksyon na. Kahit si Nora Honor. Nora Honor. Tatakbo din. Congresswoman. Oh my goodness. What is happening? Nora Honor, ang daming artistang tumatakbo. Bakit? Bakit kayo nagsisitakbuhan? Mga hanip kayo. Si Cynthia Villar. Tatakbo na naman. Congressman naman ng Las Piñas District. Ay, naku, ano naman yung nangyayari sa mga taong ito? Sino pa? Si Manny Pacquiao, senador. Automatic niyan. Yan talaga, wala akong duda, mananalo yan Manny Pacquiao yan Oo. Andale, meron pa ako dito nakita. Basta wag niyong bubutuin si Philip Salvador at si Lito Lapid Pagsasampalin ko kayo. Hanip yan. Wag, please, wag. Andale. Ito, tumakbo na si Abalos. Number 1 yan sa balota na. Ay, si Chabit. Ito ipapanalo natin. Ito talaga, sure ball, sobrang yaman ito. OMG! Ipapanalo natin si Chabit Singson. Skip. May want to open him. Worth 500 billion Singson ng Ilocosur. Maganda to. Ang gagawin ko, imbis na Lito Lapid tapos Philip. Yung ginagawa ko na ngayon. Mag-Chabi tayo kesa mag-Philip Salvador. O Lito Lapid. Ito na lang, Kung iboboto nyo yung dalawa, ito na lang. Ito, sure bull ito. Marami mangyayari sa ekonomiya natin.
yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Si Singson? Dahil pinapadala sila sa land bank para... I-predict na natin, Feeling ko top 5 to. Ginawa ng retirement ng Senado, di na daw kasi makatakbo sa mga pelikula. Ay, option 0. Kung pipiliin nila si Lito tapos si Philip, ito na lang si Chavit Singson. Ito mapera to. Meron to magagawa. Wala ka dito makikita na korupsyon. Ito pang magbibigay sa'yo ng pera. Umutang. Nag-down payment ng 500,000 ang porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos. Kako, this time, Mr. President, mangyayari na yan dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycle, without any down payment. Without any down payment? Holy shish. Holy shish. Benjamin, anong gusto mo, Lito Lapid? Ano gagawin ni Lito Lapid? Ano gagawin ni Philip Salvador? Ito sureball kami gagawin to. Without zero interest. Without guarantee from the drivers. Kakaibang ano to, si Philip Salvador, ang gusto, ano yung peace and order. Ang dami nang gumagawa niyan sa Senado. Ito naman tayo, upgrade ba? Upgrade. Ito ang gusto ni Chavit Singson. Mag-upgrade na tayo. Ang magagaranti yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Buong Pilipinas po yun. Malaki po yun. Ginagawa ko na. Nasimulan na kumbaga. Okay. Parating na yung factory ko galing sa Korea. What the? Worth 500 billion. What At the? At umpisa na po kami by December, latest January. Mass production na po kami. Wow. Quality dahil Korean technology. Korean technology, pero, hindi China. Hindi China to Korean to Pero dito gagawin. Ang body, manipis po na bakal, pero hindi kinakalawang. So, na-check na po lahat yan. Yung prototype ng dalawa, nandito na. Ginagamit na. Ito nga sabi niya, matalo. Tuloy ang plano niya. O, saan ka pa? Yung mga transport group. Ayos At nagpunta mga transport group sa bahay. Sabi ko, hanapin nyo muna yung pinakamura para hindi nyo ko mabintangan na nagdinegosyo. Dahil tulong ko lang lahat to sa ating mga drivers na walang sasakyan para sa mga mahirap. So nagharap po sila sa China, Korea, Philippines, pinakamura po 3 million. Kako, para tunay na tulong gagawin ko, ibibigay ko lang sa inyo 1.2. More than 1/2 ang hinati ko. 1.2. Buong Pilipinas po yun. At may dagdag pa doon yung card na ginagawa na namin. Meron kaming card na ginagawa sa aming bayan na kung anong bayad nila, yun ang card nila. Etong card na ito, international, worldwide, dahil Visa card. Narbacan card. Lahat ng bayan magkakaroon. Ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. So, ito po, gawa-gawa lang namin, pero maandar. So, yun po gagawin ko, manalo at matalo. Wow. Para matulungan ang ating kababayan o lahat ng ating bansa. Parang ano ata, hindi ko lang sure kung independent Hindi ko lang sure ate Melanie kung independent. Tingin ko kaya naman ito mag-independent Dahil ang ekonomiya natin pag nasa bangkong pera. Ang pera ng mga tao ngayon, karamihan, nasa unan lang, tinatago kung saan tinatago. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak, may taya sabong, nawala na. So, makakatulong po ito, ginagawa ko na, gagawin ko, at mas marami akong magagawa, mas madali ko magawa kung ako ihalal na senador. Maraming salamat, sir. Salamat po. Tanong po sa media number 1. Pupusta ko ng ano ko, pusta ko na bahay ko. Ano to? Seryoso, mataas ang chance nito manalo ng Chavit Singson. Feeling ko top 5. Melanie. I'm sorry, pero pinaka-sure ball top 10.
Miss Mean. Hindi ata ito kay Digong eh. Sir, good morning po. Tatakbo kayo under ng what party po? Administration. Ito na, malaman natin. Independent, pero ang partido ko, LL. Independent, okay. Pero Ano po may yun, partido siyang LL. Lakas loob. Independent daw po. Kumpirmado. Independent daw po. Ang partido daw po niya, LL. Lakas loob. Lakas na loob lang talaga eh. Independent eh. Ayos rin ang joke ni Chavit Sir, doon sa binabanggit ko kanina. Adali. Okay. Medyo natawa talaga ako doon eh. Sino yung mga programa? Sino pong transport group yung direkta makikinabang doon sa... Lahat ng transport group, yung Magnificent Seven, at mga buses, lahat ng drivers, nagpunta na po lahat sa bahay. Okay. At magpipirman na kami dahil mass production na po kami. Lahat ng transport group, walang no down payment exception. na hinihingi. The whole country, nakipag-usap na po sila sa akin. Lupit ano? Michael Rogas. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Saan po ninyo kukunin yung pong pondo para po sa sinasabi po ninyong programa na pagbibigay ng jeepney modernization at hindi mo ba kayo malulugi sa kaning gawin po ninyo ito? Saan ko kukunin? Apo. Ako nang bahala doon, sagot ko yun. Isa lang salita ko, gagawin ko. Hindi mo ba kayo malulugi, Gob? Lugi. Malulugi ako ron. Nasobran sa pagkaanes Nasobran sa pagkaanes. Malulugi si Singson. Hindi ako bali malugi basta para sa masa, Uy! para sa ating bansa. Ay, buta Kagaya nung ginawa ko Miss Universe. Lugi, sabi niya. Kinuha ko, lugi. Pero maganda sa ating bansa. Yes. It was considered as the most successful Miss Universe ever. You know? Nag-ano ng pera. Kahit malugi. Pero, yung Pilipinas ang nirepresent. Ang ganda na nangyari. Sa Miss Universe. Diba? Mautak rin. Pwede. In the entire world. Ang pagkalugi niya, So, may balik binibigay sa naman akin ng kasi. Miss Universe. And May balik naman kasi. Sabi natin nalugi siya dito. Sa ibang bagay, mga kabawi naman siya. time, gawin ko raw, wala nang down payment, wala nang Sarap lang down may payment. discount pa. Uy, wow. So, yun ang nangyari. The best Miss Universe ever. Walang nakakuha po sa Pilipinas ever. Not even the government. Nagawa ko po yun. Last question po. Meron din po kayong digital bank. Maaari niyo po ba kami bigyan ng konting background nitong digital bank po ninyo, Gob? Yes, yung digital bank, meron kaming bangko sa Amerika. Okay. Bihira po maka-approve ng bangko sa Amerika. Meron akong bangko ron, Bigan Bangko International. Meron din akong local bank at meron kaming digital bank. Yun ang tutulong magpandar. Right now, our card is being powered by Union Bank. Katulong yung bangko ng masa na ginagawa ko ngayon. Maybe within a month, andar na yun. Yun ang tutulong dahil dalawang gagamitin ko, Visa card at saka Mastercard. Malupit. Buong Ayos bansa, rin, bibigyan namin to libre, katulong ang ating mga mayors. Matagal na namin programa ito, itutuloy po namin. Kasama ko po yung mga local officials, local government officials, governors, mayors, city mayors, and cooperative and transport group. So, eto po, itatap lang sa jeep nila, lipat na sa account nila. At nagagamit ito sa buong mundo. Nasubukan ko na, US. Mastercard tapos Visa talagang mga gamit na sa buong mundo. Credited. Las Vegas, Japan, Korea, sa ibang bansa, nagagamit po ito. Tatlo lang nagpapandar ang credit card. Yun yung pay, Visa card, Mastercard. Tatlo lang. So, ito, Visa card, lumandar. So, ginagawa namin ngayon, Mastercard, para sa lahat. Because 77% ang Pilipino walang bank account. Kami po magbibigay sa kanila ng bank account with credit card as a debit card. Wow. Mon Galvez, Ay, ba yun Good morning, Mon Galvez po sa TV5. Sir, just to clarify, kasi sabi nyo nga po kanina, lakas ng loob lang talaga yung pinangahawakan nyo po ngayon. Pero you're saying na ang pinupush nyo po talaga is yung PUV modernization, which is in line sa administration po na plano. Hindi ho ba kayo na-consult or paano ho ba? Hindi ba nagkaroon ng pag-uusap na maisama ho kayo sa lineup po ng administration?
At saka bakit po talaga tinuloy niyo po ang pagtakbo pa sa Senado? Ayaw ko po kung kandidato noon. Dami nagtatanong dahil sa ginagawa ko ng matagal ito. Bakit hindi kayo tumakbo? Hindi lang ako dahil kontento na ako. Dahil aming probinsya, nag-umpisa ko ang governor, kami ang pinakamahirap. Malit lang ang probinsya namin. Ngayon po, kami ang ikalimang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Wow. Kami po ang pinakagulo nung araw. The most notorious. We are considered as a warlord country. Now, we are the most peaceful. So, kontento na po ako, tumutulong na lang sa labas. Kaya ito nang ginagawa ko ngayon, puro tulong. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mahirap. Dito, malaking magagawa ito. Nakakatulong naman talaga si Chavit. Kahit di naman niya kailangan to. Ha? Kung isipin mo, din niya kailangan. Pero, kasi pag nanalo siyang senador, mas makakatulong siya. Kasi magkakaroon siya ng kapangyarihan para makagawa ng mga batas na papabor dito sa plano niyang maganda sa ating mga mamamayang Pilipino. Ha? Kasi as a civilian, di mo lahat magagawa yung kapangyarihan na yung plano mo. Hindi yan agad-agad. Pero pag naging senador ka, mas mataas yung chance ang makagawa ka ng batas at maayos itong plano niyang credit cards, tawag doon, yung battery operated na mga vehicles. Maganda yung plano niya ni Chavit Singson Sana lang talaga mangyari. Yan lang ang pinaka-importante sana mangyari kasi minsan puro lang salita ang mga tao Pero inaasahan ko sana gawin talaga ni Chavit to. Sa mga overseas workers. Kasi tingin ko mananalo to. Hindi na sila lalabas pa pupunta sa bangko. Sa telepono lang at saka itong card na ito, makapagpapadala sila ng pera diretso sa mga mag-anak. Hindi na mawawala. Malaking tulong sa overseas workers natin to at sa lahat. Okay. Sure. Jean, Philstar.com. Sir, hello. You said that whether or not you win, you'd fund EV vehicles. So why the need to run for senator? Ma'am, can you repeat, ma'am? Why the need to run for senator? Kasi whether or not you win, you'll fund yung mga electronic vehicles. So bakit kailangan niyo paputin? Ito na nga sinasabi, ba't niya kailangan pa tumakbo? Sige, pakinggan natin kung ba't niya gagawin. Bakit ako tumakbo? Para mas madali gawin at making mga ginagawang Tama ako. Sinabi ko kanina. Pag nanalo kasi ito, si Chavit, mas mapapadali yung mga magagandang plano niya. Oo. Common sense. Isip pa. Ben Empay, kapalit siya ni sana nga talaga, si Bato, si Bongo maekes na. Chavit Singson. Chavit Singson, nakikita ko. Nakikita ko itong plano niya maganda. Ang kailangan lang mangyari. Yun lang yan. Tulong sa taong masa dahil punong-puno pa rin tayo ng red tape. Ma-red tape pa rin, ang hirap gawin. Yun lang ginagawa ko na pamimigay ng jeep. Ang daming dinadaanan. Dadaan sa DOST, dadaan kung saan-saan. Mahirap po. Pag nasa Senado ko, mapapabilis ang pagtulong ko sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mahirap. Rico Bagsik, Teleradio. Good morning po, Governor Chavit. Sir, na-mention niyo po, nakausap niyo po yung Magnificent Seven po na transport group po, no? How about po yung Piston at saka yung Manibela? Kasi sila po yung against po dito sa jeepney modernization program. Nagpunta na po sila sa aking bahay. Kasama po sila lahat. Wow. Walang humindi. Hindi kasi alam nyo guys, ang importante kasi dito is mag-upgrade na. Tutulungan naman ni Chavit yung may mga jeep na luma. Tulungan naman niya Hindi naman kailangan ng down. So pag nag-operate ng lahat, makakapagbigay na sila ng pera. Buwan-buwan. Kumbaga umutang ka na walang collateral. Abang presyo, lugi ako ron. Billions ang lugi ko ron. So pumayag po sila. Ang ayaw ang iba, yung consolidation. Kinukuha yung prangkisa nila. Ayun at talaga. sinasabi kung saan sila bibiyahe. Yun talaga. As far as the modernization program is concerned, payag lahat po sila. Nice. And then, Governor, na-mention nyo po na yung mga prototypes po ay galing po sa Korea po, ano? Hindi po ba maapektuhan ito yung mga local producers po natin ng mga sasakyan po katulad ng kailangan nyo upgrade. Hindi po. Dinala ko na dito. Dito ko gagawin. Dito factory.
Kung gusto nila tumulong, sila mag-supply. Kung mapapantayan nila yung pagtulong na ginawa ko, makakatulong sila kung mag-supply sila ng mga parts. Pero kung makipag-compete sila, okay lang. Sila lang gumawa. Dahil hinati ko yung presyo, lugi ako ron. And then finally na lang po, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or hindi po? Wala. Independent ka? Hindi ba nakikinig yun? Salamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag-file si Sara, at napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman dadaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ako i-endorse ko. I-endorse ako, pasalamat kay si President Marcos. Kung hindi niya ako i-endorse, salamat pa rin. Sir, Mr. Governor, tapos na po yung 2 minutes natin. Maraming salamat. Kayo na mag-decide ha. Kayo na mag-decide. Bongo, Bato, o Chabit? Ako mag-Chabit na lang ako. Mag-Chabit na lang ako. Nakikita ko may magandang plano. Ito si Bongo tapos si Bato wala. Mga the usual, mga style lang naman ang kaya. Chabit! Chabit! Imbit na Philip Salvador, Olito Lapid. Ekes! Si Chabit na lang. O tara, eto pala nag-file na pala si Gurang. Nag-file na lang pagka-mayor. Ba. Mahirap na rin talaga maglakad si Digong, Mahirap ng balancing, Laging panguya-nguya si Digong, naman talo na to. Dito nyo makikita mahinang mayor si Baste Bababa si Baste sa pwesto. Hindi pa nga tapos yung niya. 9 years term. Weak! Bumalik pagka-mayor ang atong kami Pangulo. Gusto mag-silbi sa inyo. Davao better than yesterday. May na si Baste. Kailangan tumakbo yung ama Diyan yung makikita ang weak na leader itong si Baste. Hirap na rin talaga option 0. Wala na. Sana talaga matalo na sila sa Davao. Para tapos na ang pag-reign nila sa Davao. Bago naman. Malalaman natin pag natalo ang mga Duterte sa Davao, mahalungkat ang mga baho nila. Yan ang hinihintay ko. Pag natalo ang mga Duterte, 1,000% lalabas yung baho nila sa Davao. Di ba option 0? Di ba Ate Melanie? Di ba? Ay, Diyos ko. Matakot ka ngayon, Digong. Ito si Baste, wala itong pag-asa. Pumunta tayo kay Bato. Punta natin si Bato. Natakot humarap. Takot humarap sa kamera. Sa Quadcom. Ay, Hera. Good evening, Hera. Good evening. Good morning, DJ Chacha at saka sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Yes, sir. Good morning. Ano ho ang inyong masasabi dito po sa naging motion sa hearing ng Committee on Human Rights sa Kamara na pinaiimbitahan po kayo kasama po si former President Duterte? Ito na, imbitasyon na. Si Duterte at si Bato iniimbitahan na. Tama ang narinig nyo Ulitin natin kay Ted Pailon. Na pinaiimbitahan po kayo kasama po si former President Duterte sa kanilang ginaganap po na hearing tungkol sa nagdaampong war on drugs. Narinig nyo iniimbitahan si Bato at si Digong. Narinig nyo yun Pero kanina, doon sa last na in-reaction na natin, ang sabi ni Digong, wala naman daw imbitasyon. Pupunta naman daw siya kung may imbitasyon, Ano daw? Sinungaling! Wala na. Mabuhay. Wala nang Digong natatakbo. Wala na rin ata. Si Baste ba nag-file na ba? Nag-file na ba si Baste ng Vice Mayor? Kung nag-file na si Baste ng Vice Mayor, walang Duterteng tatakbo sa Senado. Yung mga vlogger ng mga DD Shets, mga sinungaling! Mga sinungaling po!
Ha? Dito nyo mapoprove na sinungaling ng mga DD shit vlogger. Yung mga prediction nila, mga Duterteng tatakbo, wala. Ekes. Yung sinabi ng Vice President nilang si Fiona, natatakbo yung kapatid, yung ama yung kapatid, ekes. Drawing. Napakasinungaling. Proven na. Sasabihin nyo naman, hindi po tapos mga sinungaling yan. Nauto na naman ng mga DD shits. Yes, Ted, so far sa akin walang problema yun, no? I can attend to that hearing, but then again, when I sought the guidance of my Senate President, ang sabi sa akin ng aking Senate President is that hindi daw ako mag-attend by virtue of on the grounds of interparliamentary or interchamber courtesy. So, yun na, susundin ko yung guidance ng aking Senate President dahil ayaw ko rin magiging president, no? Ayaw ko rin magiging president pagdating dyan sa tawagan dahil nga, yan ay time-honored tradition yan between two chambers. Si Migs Nograles ba ang tatakbo mabuhay? Yung babae, di ba? Yung babae ang tatakbo, di ba? Si Migs, check ko nga. Si Migs Nograles, di ba? Para magtutulungan yung Garcia, Nograles, Migs Nograles for mayor. Saan na ba yan? Wala pa naman eh. Hindi pa ata nagwa-file. Hindi pa naman ata nagwa-file. Wala pa ako nakikitang nag-file. Nag-file na ba? Parang wala pa ako nakikitang nag-file eh. Pero magandang laban ito. Dito natin, sana alam nyo ba? Sana manalo talaga ang si Nograles. Kasi, pag nanalo, malalaman ni Nograles yung mga baho, lalo na ni Baste, yung mga ginawa ni Baste nung nakaupo, nung mga ginawa ni Sara nung nakaupo, nung mga ginawa ni Digong nung nakaupo, di ba? Yan ang kinakatakutan ng bukas na. Oy, kasabay ni Yorme Isko, bukas din si Yorme Isko. Isko niyan, bukas na po ang pag-file ni Isko. Supportahan natin. Naku, kung pwede lang ako pumunta dun eh. Pupunta ako ng Maynila. Wait lang, balik tayo sa topic. Kasi pag nanalo si Nograles, kaya nga pinipilit si Digong ang maging mayor. Kasi pag si Baste ang mag-mayor, matatalo. Matatalo si Baste. Walang karisma si Baste. Puro hangin, puro yabang. Na-prove naman natin yun kay General Torre. Na puro hangin lang naman ginawa ni Baste. Sinapak ba? Wala, di ba? Walang sapakan na nangyari. Duwag. So, napilitan niya yung sigurang na Duterte tumakbo as mayor para may chance ang manalo. Pero hoping ako na matalo ni Nograles itong si Duterte para lumabas na lahat ng baho ng mga Duterte dyan sa Davao. Kasi wala naman nangyayari, di ba? Ilang taon na kayo dyan nakaupo, lagi pa rin binabaha. Diyos ko po. At saka, enshrine talaga yan sa institutional practices ng Congress na yung inter-chamber courtesy. At ayaw ko maging president, baka mamaya, every time may implicate yung pangalan ng isang senador doon sa investigasyon ng House of Representatives, ipatawag na lang patawag. Alam nyo, option 0, yan nga ang kalaban natin. Pero alam ko, babantayan ito ng media. Kasi alam rin ng media na magiging close fight at madugo ang laban na ito. Nakasalalay ang mga Duterte dito. Lahat gagawin nila para manalo. Kaya sana bantayan ng mga pulis. Investigasyon ng House of Representatives. Pasensya na po, pasensya na. Nawala yung nawala yung momentum, nag-brand out. Diyos ko, sayang yung mga viewers natin, nawala tuloy sila. Perla o Machi, kapal naman ang pagmumukha ng mga Dutae. Haha, hindi pa manahimik na lang sa bahay, ulyani na mga sariling HD naman. Ay, basta ako pag nanalo si Nograles, tapos ang pangarap ng mga Dutae, at tsaka, mahuhuli yung mga budget na mga pinagbubulsa nila. Yan ang kinakatakot nila. Kaya nga si Digong na ang tumakbong mayor para manalo daw.
Ako, may laban po si Nograles. Meron laban si Nograles. Tandaan nyo yan. Option 0 ba yung tumatawa? Bigla ako nagka-shades. Tuloy na, Bato. Representative, siya patawag na lang patawag. So, ano mangyayari ngayon sa aming trabaho dyan sa Senado? We're only 24. Mabuti sila, 300 plus sila para mag-asikaso sa kanilang mga legislative functions. Sa Senado, kung higit lang tawag, 24 lang kami, din baka hindi uusad yung aming trabaho. Ayaw ko magiging presidente. But personally, sa akin wala akong problema. I can attend. Problema ko nga, ito nga problema ko, just in case President Duterte, former President Duterte decides to attend the hearing. So hindi ako pwedeng hindi mag-attend. Sos, alam mo naman na hindi a-attend si Digong dyan. Ginamit mo pang rason si Digong para hindi umattend. Sinungaling. Pipilitin ko talaga maka-attend ako. So, duwag ka naman pala eh. That is a theoretical situation. Mga congressman lang pala makakapagpataob kay Bato eh. I will consult again. I will seek the guidance of the Senate President kung papayagan niya ako mag-lead sa Senado at mag-attend doon sa hearing. Apo. But in the first place po, Senator, do you think that this issue is imbued with so much public interest? Correct, Hera. Urban jungle. Wala na po. Patapos na ang era ng Dutae. Tandaan nyo yan. Patapos na. Depende yan, Ted, no? Kung saan, in what fence you are viewing from. Kung ikaw ay galit na galit sa war on drugs, then maybe sabihin mo, masyado itong involved dito ang public interest. Pero if you are happy with the war on drugs, mabubuisit ka lang rin sa investigasyon na ito. Dahil sabihin mo, tapos na yan, nakailang investigasyon na yan. Noon pa, hindi pa nagkakulong si Senator De Lima noon. Nag-imbestiga na yan. Tapos may mga investigasyon sa Kongreso, ulit-ulit na lang. Naawa ako sa mga pulis. Sige na lang atin ang hearing, pabalik-balik. Sabi ko, you have the goods, you file the case. Ang daming kurti natin sa Pilipinas na pwede yung pailan ng kaso. Pailan natin lang. Kasi kawawa yung mga pulis natin, sige pabalik-balik. Yung iba taga Mindanao pa. Pamasahe pa ng pasarili lang, pamasahe papunta sa Kongreso para mag-attend. Mabuti ko. Kitang-kita nyo paano pagiging duwag ni Bato ha. Kitang-kita nyo dito. Sagutin nila yung pamasahe ng mga pulis. Hindi siya attend unless umattend din si Digong. Oh. Duwag, di ba? Alalay, aso. Aso lang. Pag pumunta yung master, susunod yung aso. Kano na sweldo ng pulis na yan. So, yun matagal ito, pabalik-balik lang ba? So, depende how you view it, from which point of view you are coming from. Opo. Pero, sir, nabanggit niyo po muna yung pangalan po ni Senator De Lima. Ano ho niyo masasabi na siya po ay napawalang sala na sa kanyang huling kaso po dito po sa pag-uugnay sa kanya sa droga sa Bilibid? O, in fairness kay De Lima, hinarap yung mga gawa-gawang mga kaso sa kanya. Yung gawa-gawang mga issue sa kanya, di ba? Hinarap ni De Lima. Sino mas matapang? Si De Lima o si Bato? Kasi alam ni Bato na pag siya umattend, gisado. Oh. I'm happy for her, Ted. I'm happy for her. At last, nasa labas na siya. Everybody deserves justice. And we have to respect the decision of the court. Kung yan ay decision ng korte, then respetuhin natin. I don't have the nitty-gritty of the case. Hindi ako masyadong familiar sa kaso because yung kaso na yan did not involve the PNP in the case build-up. When I was the chief PNP, hindi po kasama ang pulis yan sa pag-case build-up. Direct yan, DOJ, ang direct filing yan sa korte. Hindi yan dumaan sa PNP. Ang papel ng PNP noon is just to serve the warrant of arrest. Nung lumabas yung warrant from the court, sinerve ng PNP si IDG doon. Naku, pinatong-patungan nyo ng mga kwento yung kay De Lima. Ganun lang naman yun, ha? Siniraan nyo yung karakter ni De Lima para magmukha kayong matapang sa war on drugs, ha? Diyos ko. Dali. Tuloy. Doon sa residence ni Senator De Lima. Ayun lang papel ng PNP pero hindi ko alam yung facts of the case dahil hindi kami nag-imbestiga. Okay. Sir, sa ngayon pong sitwasyon na nagpapatuloy ang investigasyon ng Kamara at yung meron sa inyong, ito ho naman ang imbitasyon lang. Ano po ang inyong masasabi sa counterpart nga po ninyo dito po sa Kamara? Sa kanila pong ikanyo, tapos na yan,
di ba? At kaninyo ay marami na hong humarap sa ganito mga katanungan at sila po ay nagpapatuloy. Ano po ang inyong masasabi sa kanila? Ay, gandang gabi po. Edward Lachi. Oy, Edward Lachi, kamusta ka? Ilang araw din tayong deactive. Well, I have said, on the Nagpamiss grounds ka ba? of the interparliamentary courtesy, I respect what they are doing. Pagpatuloy lang nila yan, yung kailang ginagawa, wala po kong objection tungkol dyan. Respeto ko yung kanilang trabaho. Ted, at again, nagpapasalamat ako sa kanila dahil sa ginagawa nilang yan. Sinungaling. Ito ang pruweba. Si Kerwin Espinosa, tinakot mo lang ba to? Tinakot mo lang ba to? Pasensya na po at sasabihin ko, Senator Bato, ginagamit niya si Juby Espinido. Si Senator Bato talaga. Si Espinido. Pupunta tayo mamaya kay Espinido. Nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin nyo, sa panahon na nag-testimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko, nasa loob ng kulungan, pinatay na parang hayop. Kumpirmado! Si Bato po ang may pakana at naging leader ng patayan sa war on drugs. Namatay yung tatay nito sa loob ng kulungan. Isusunod siya kung hindi siya sumunod kay Bato. Na-pressure yung tao kasi idadamay din ng pamilya. Kung hindi siya sumakbo, tegok. Napilitan. Na-pressure, humarap. Tinuro si Dilima. Si Espinido. Eto, si Colonel Espinido. Eto isa rin sa magpapatunay na patungkol nga kay Bato na utos lang lahat ni Bato at ni Duterte ang lahat. Yun po ang katotohanan na kailangan talaga mapakinggan ng mga DD-shits na tangang supporter. Kailangan yung mamulat sa katotohanan. Hanggang kailan ba kayo magpapaloko sa mga dutae? Sabi ni Edward Lachica, tatakbo palang Mayor Davao si Digong at Baste. Sino? Si Baste po, Edward Lachica, Vice Mayor. Ang mga kalaban nila si Nograles. Yung babaeng Nograles, sa kanimutang pangalan. Yung active din dun sa Quadcom na nagtatanong yung nag-pressure kay Alice Goo. Yung nawala yung cool ni Alice Goo, kung natatandaan mo yun na Nograles yun. Migs Nograles. Yan ang magiging kalaban ni Digong. Kaya kabang-kabang si Digong kasi nga malakas rin to si Migs. Kaya hindi si Baste ang pinatakbong mayor kasi mas malakas si Migs Nograles. Mas malakas si Migs Nograles kesa kay Baste kasi si Baste asa lang sa tatay. Kaya napilitan po ang gurang na Duterte tumakbong mayor kahit uugod-ugod na. Kasi pag natalo, labas ang baho ng mga Duterte sa Davao. Last dance na ito ng mga Duterte. Yan ang tawag dyan, last dance. Ang huling sayaw ng mga dutae sa Davao. Mamamaalam na po yan. Pag natalo ang dutae, wala nang dutae na mamumuno sa Davao. At aalingasaw ang baho na mga ginawa na korupsyon at pagpapatay sa mga kalaban sa Davao. Yan ang aabangan natin pag natapos ang eleksyon. Kaya dapat ipag-pray natin na talagang matalo na mga dutae. Matapos na ang kanilang mga kahibangan sa kapangyarihan. Tandaan nyo. Walang lihim na hindi umaalingasaw. Wow! Kaganda naman nun. Galing mo, PJ, Anong pinagsasabi mo? Ito. Panoorin natin tong recap o replay nung nagsalita si Espinido laban kay
bato at binuking ang lahat. Ito. Andali ano natin dito. Kailangan natin mapanood ulit yun eh. Kasi connected to sa lahat ng ano natin pinag-usapan. Saan na ba yun? Asa na si Espinido? Espinido. Ano ba to? Wait lang po Mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Salamat. Instruction lang, natulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. That is very obvious for us an officer, so pag Your Honor. Sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin mamatay tao po. So by all means, Your Honor. By all means. Yes. Okay. So paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka, ma-impress ka na ikaw ang liit